Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ray Ray. Nakatira sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang karanasan na ibabahagi ko ay naganap sa lugar ng Pinyan, sa may Zamboanga din. Naganap ito noong 20 years old pa lamang ako, sa lugar ng aking mga lolo at lola. Tuwing walang pasok at bakasyon, unang puntahan ko talaga yung lugar ng aking mga abuelo. Dahil sa gustong gusto ko ng adventure at na-enjoy ako kasama ang mga pinsan na kababata ko na rin. Meron akong sariling motor kaya malaya akong nakakabiyahe doon. At hindi naman ako pinipigilan ng aking mga magulang sa kadahilanan na isa naman akong sakit sa ulo sa aking mga magulang. At sa aming lugar dahil sa pagkabasagulero ko. Uso kasi yung bira-bira o abang tapos nanununtok kapag hindi ka lugar noon. Kaya mas gusto nilang nagbabakasyon ako. Isang araw ay nag-text ang pinsan ko na si Ikloy na may sayawan sa barangay dahil araw ng barangay noon. Kaya agad akong kumuha ng bag at naglagay ng mga damit dahil alam kong kapag ganyan ay matatagal na naman ako makauwi. At magte-text na lamang ako kila mama na uuwi ako sa Pinyan. Isang oras na biyahe ay dumating na ako kina lolo. Nagmano nang naabutan ko sila sa landahan, yung nilulutuan ng kopra. Nakangiti naman nila akong sinalubong sabay sabing niya. Pumunta daw ako sa kusina at may biko silang inihanda dahil alam nilang basta mga ganong araw ay siguradong umuwi ako sa bukid noon. Dumating naman ng hapon ang pinsan kong si Ikloy at yung tito ko na pinakabunso nila mama. Na halos kaedad ko lang. Medyo ahead lang siya ng 4 na taong gulang sa akin. Pinagsabihan pa ako na buti umabot daw ako sa sayawan. Magbihis daw ako ng maayos noon. Magsapatos gawa ng baka magtsinelas na naman ako noon. Hiyang kasi ako magtsinelas. Parang naaartehan ako magsapatos ng mga panahon na ito. Kinagabihan ay naganda na kami at naligo para pumunta sa diskuan. Tig-isa kami ng motor dahil sa kadahilanan na baka may mga chicks kaming makakarga o maihatid. Walang problema kumbaga. Nang dumating na kami sa diskuan, agad kong napansin yung 2 dilag sa gilid. Nakaupo ito sa parang garden ng barangay hall. Mapapansin mo talaga sila dahil nakaharap ito sa entrance at parang nagmamasid sila sa mga pumapasok nun. Napakakinis nila. Maganda. Naganap na kami ng pwesto. May mga table kasi sa gilid na may tindahan sa labas na may screen na iaabot lamang ang order mong inumin. Gawa ng nasa labas ito ng diskuan. Lamesa lamang ang nasa loob nun. Babayaran mo yun ng 50 pesos ang table. Nang nag-order kami ng inumin para medyo may amats na, ay kakapal ng mukha namin para makalapit at mag-approach ng mga dalaga. Mawala ng hiya kumbaga. Pagkatapos ng 3 bote ay pakiramdam ko goods na. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit ang unang pumasok sa isip ko ay yung 2 dalagang nakita ko kanina. Tumayo ako at sabi ko sa mga kasama ko, "Diyan lang kayo May nakita akong halmot dun kanina eh." Halmot po ang ibig sabihin nun. Sexy, maganda. Basta Bisayang slang po yun. Kahit na madilim ang diskuhan at timing din na sweet or mellow ang music ang tumutugtog nun. Nilapitan ko sila at yung isa ay niyaya kong sumayaw. Agad naman itong ngumiti. Natigilan ako, Sir Seth, dahil pagngiti nito at tumayo nun. Parang kumikislap yung paningin ko. Ang ganda pala sa malapitan. Perpektong perpekto na parang hinulma ang mukha niya. Hindi mo aakalain na, alam mo yun, sa bukid makakakita ka ng beauty na ganon. Kahit na batang syudad ako ay manghang-mangha ako sa ganda niya. Sumayaw kaming nakahawak siya sa balikat ko at ako sa bewang niya.
Pero yung hawak ko ay manipis lang, hindi maigpit. Hindi kaya ng inom ko ang hiya nang nagharap na kami nun. Nagkwentuhan kami at ang pangalan niya umano, Dina. Yung kasama niya, pinsan niya na si Claire at ate niya na si Celia. Hindi ko alam na tatlo pala sila. Nasa likod ng isang babae na busy kakalaro ng Space Impact. Hindi ko nakitang pinsan niya pala yon. Bali yung katabi niya yung ate niya. Sinabihan ko siya na baka pwedeng pumunta kami sa table namin at may kasama akong 2 pinsan na tito ko nun. Agad naman itong pumunta sa mga kasama niya at niyaya sila. At ayun nga, nakumbinsi ko sila. Papalapit pa lamang kami sa table ko, ay halos pumapalakpak at ang lalapad na ngiti ng mga loko-loko kong kasama. Ang tiyo ko ay agad na inabot ang kamay ni Celia. Si Ekloy naman ay agad-agad tumayo nag-ala gentleman. Inusog ang upuan para kay Celia nun. Umorder kami ng beer dahil pag-good shot kami sa mga babae. Nahihiya naman kami na tandway ang i-offer namin sa kanila. Ang saya at sabay ding mga babae sa masayang usapan at asaran. Hindi namin nalinta ng oras. Bandang 1:00, medyo konti na lamang ang tao sa diskuhan. At medyo sakto na yung tama naming 3, pati mga babae. Tinanong ko si Dina kung saan ba sila nakatira at baka pwede namin silang ihatid. Total ay tig-isa naman kami ng motor. Tumitig sa akin si Dina na parang nagsasabi na alam mo yung nag-aalala. Pero bago pa man ito makapagsalita, sumabat ang ate niya at sabi, "Sige." Hinawakan ni Dina ang kamay ko nung papatayo na ako at sabay sabing, "Ayos lamang umano. Kaya na nila umanong umuwi nun." Pero tumatawag si Tito na ang sabi, "Shh, huwag ka matakot. Di kami lasing at kaya naming magmaneho. At hindi ko tatapusin ang gabing ito na hindi ako sasagutin ni Celia." Sabay tawa. At ayun na nga, nasa biyahe na kami. Magkakalahating oras na yon ay patuloy pa rin kaming bumabiyahe. Napatanong pa ako kung malayo pa ba. Ang sabi naman ni Dina, malapit na. Sa kalsada na lamang daw sila ibaba nun. Huwag nang pumunta papasok sa kanila para ligtas umano. Nagtaka ako nun. Bakit para ligtas? Inisip ko na lamang na baka dahil madaling araw na at baka may mga ahas sa dadaanan papasok sa kanila. Huminto kami sa bungad ng isang sitio. Hindi pa ako nakakaabot doon pero sabi ng tito ko, nakapunta na daw siya dito sa lugar na ito. Sabay-sabi niyang, "Hindi ba kayo natatakot maglakad papasok sa loob niyo?" Ang sabi naman ni Celia, tatawid pa sila ng isang sapa bago pumunta sa bahay nila noon. Nagparinig pa si Celia na may kuro-kuro nga na may isang pamilyang aswang nakatira sa lugar. Doon sinabi ni Tito na hindi pwede na hindi namin sila ihatid. Dahil hindi umano namin masikmura na hahayaan namin maglakad ang mga dalaga noon na umuwi sa daan na madilim. Kaya ito na. Nagpasya na kaming sumama kahit pinipigilan ako ni Dina. Pinark namin ang mga motor namin sa gilid. Tinabunan ng dahon ng niyog para hindi makita. Baka pagtripan ng mga dumadaan na lasing o sino man eh. Pumasok na kami sa isang daan na maliit at may bakod na may nakausling barbed wire. Naglalakad na kami sa isang pababa na daanan nun. May mga matatayig na niyog at isang balete sa tabi ng sapa. Pagkarating namin sa sapa, naghubad ng mga sandal sa mga babae. Kami ay naghubad na rin ng sapatos para tumawid. Meron na akong nakikitang maliit na bahay na may gasera sa labas nun. Habang papatawid ay naaaninagan kong may tao sa tabi ng gasera. Nakahubad ito pang itaas at parang kinakawayan kami nun. Dahil sa pagmamasid sa bahay at sa tao na pilit ko inaaninag,
Bigla akong nadulas sa isang bato. Napabagsak ang isa kong kamay sa tubig para kumuha ng balanse. Napalingon sa akin ang tito at pinsan ko. Sabay tawa. Nang walang ano-ano ay biglang may malakas na hangin na. Malamig na hangin. Nabigla kami. Lalo na ng pagkatapos ng malakas na hangin na yon. Nawala bigla si Claire at si Celia, na noon ay hawak-hawak pa ang kamay ni Tito Jordan at Ekloy Sana. Nilingon ko si Dina. Nagsalita ito. Sabi niya, sinabi niya na umano sa amin na sila na lamang sana ang uuwi at wag nang ihatid pa. Nakita na tuloy kami ng kanilang ama at parang malabo na kaming papauwiin nun. Nakayuko ito habang nagsasalita. Biglang tumahimik ang tunog ng agos at paglingon ko sa mga kasama ko. Nasa harapan na nila ang lalaki na nakita ko doon kanina sa malayong bahay na natatanaw ko sa kabilang pangpang. Ito lang yung lalaking yun na nakamaong na shorts na parang madaming mantsa at walang paintaas. Nanlalangis ito at nakayuko. Hindi kami makagalaw. Maya-maya, sinubuyan kami ng tubig ni Dina. Tila nahimasmasan kami nun at doon ay sumigaw si Ekloy na takbo. Pero parang dili kami kung nakagalaw. Nakita pa namin ang paghiwalay ng ulo ng lalaki. Kasama ng ulo ito ang mga hindi ko mawari kung spinal cord ba o laman loob. Gawa ng parang nakalawit yon. Pero kasama ng ulo ay lumutang ito. Aakalain mo na parang alitap-tap yon. Kumikinang at umiilaw. Nagbabaga. Nagbabaga yung parte na yun na yung pababa sa ulo na parang lamang loob. Pagkakita namin ay doon na kami tumakbo. Padulas-dulas na nga kaming tatlo na pabalik sa pangpang. Nauna si Tito. Ako ang nahuli sa kadahilan ng laking syudad ako at medyo hindi ako sanay sa pagtakbo sa sapa. May mga bato-bato. Habang tumatakbo ay nakita kong naging tatlo ang lumipad. Nawari yung nakalilay sa ulo pababa na medyo umiilaw ay parang umiikot pa nun. At ang tunog nila, yuk, yuk, yuk. Yung parang kumuha ka ng maliit na sanga tapos hinampas o hinabalos mo sa hangin. Ganon na ganon. Takbo lamang kami ng takbo hanggang sa umabot kami sa may pastulan ng baka at kambing. Mababa ang mga damo at malawak na parang ito. Palapit ng palapit sa amin pang dinig ang tunog na yon. Alam naming nasa uluhan lamang namin sila banda. Tatlong tunog na ganon. Sumigaw bigla si Tito ng dapa. Dumapa ako. Nahuli si Ekloy. Nakita ko na kung paano muntik ng tumama o may sumabit sa leeg ni Ekloy. Dahil nasa harap ko banda si Ekloy noon. Parang dadagitin siya gamit yung parang bituka na hindi mo talaga maklaro kung ano. Nung pumaitaas ito at lumingon, hindi ako pwedeng magkamali. Si Claire yun. Hindi naman nagbago ang mukha nito pero medyo namumutla ito at bumilog ang mga mata. Lumulutang ang maninipis nitong buhok. Inaabot ko si Ekloy sabay sabing takbo na. Nakayuko kaming tumatakbo dahil sabi ni Tito, huwag hahayaang mabingwit ang leeg namin. Dahil maaaring mapulupot umano ang bituka nito at dadagitin kami. Todo dasal na ako noon. Pikit matang tumatakbo. Sabay inisip ang mga nagawa kong mali sa buhay. Nakahinga kami ng bagya nang umabot na kami sa kalsada kung saan ay walang atubil naming pinagtatapon ng mga dahon ng niyog na tinabo namin sa mga motor namin.
sabay angkas at sabay pinatakbo ito na parang pinapaiyak. Pihit kami ng pihit sa gasolinador nito. Dinig pa rin namin na may sumusunod na tunog. Nakayuko pa rin kami dahil parang naaaninagan namin na nasa taas lang ng ulo namin ang bituka na kahit anong oras ay pwede kaming bitayin. Nang malapit na kami sa bahay nila Lolo, napaiktad si Tito nang bigla daw siyang salubungin sa pugot na ulo ni Celia. Napasigaw ito na malakas sa gulat. Tapos nagpasalamat at mabilis siyang nakailag. Nung nasa bandang kalsada na kami sa harapan ng bahay, ay hindi na kami nakapag-stand sa motor. Tinumba na lamang namin ito sabay takbo sa likod ng bahay. Alam kasi namin na hindi sinasara ni Lola ang likuran kapag may lakad kami sa gabi. Doon kami dumadaan. Hindi namin pinatay yung motor namin. Umaandar pa ito nang iniwan namin sa kakamadali. Napabangon si Lolo at tinanong kami kung anong nangyari. Walang makasagot sa aming tatlo at naghahabol pa ng hininga noon. Sinilip ni Lolo sa labas at naririnig niya mga motor namin na umaandar noon. Lumabas si Lolo at inabutan niya yung isang tito namin na si Tito Junjun. Sumisigaw at nagmumura. Tinanong ni Lolo si Tito Junjun at sabi nito ay nagising daw siya dahil sa ingay ng motor paglabas niya. Nakita niya mga motor namin na umaandar doon at sa bandang ibabaw nito ay may 4 na parang ulo na may nakalaylay nga doon na parang mahaba noon. Lumabas daw siya na may dalang garab o sanggot o patalim, yung gamit pangkuha ng buko. Sinigawan nito yung mga nilalang sabay lapit sa mga motor. Nagsiliparan naman daw palayo yung mga unga-unga, kung tawagin. Matapang kasi talaga itong si Tito Junjun at siya yung parang napamanahan ni Lolo sa karunungan. Nagdasal si Lolo ng kataga at sabay ukit sa lupa ng bilog na may krus sa gitna. Kinuha ang nasa gitna ng bilog at sinaboy sa hangin nun. Tinig namin sa bahay ang atungal at sigaw palayo. At kasabay noon ay ang pagpatay ng mga motor namin. Nung pumasok si Lolo ay sinabihan kami na bukas na daw kaming magtanong at mag-usap sa nangyari. At matulog na kami. Pinakalma kami at pinahiran ng lana ang mga batok naming tatlo. Sabay kaming natulog nun, kaya nagpahinga na. Pinagalitan pa kami dahil sa lakwatsero at babaero daw kami. Muntik na kaming masakal at ilipad papalayo. Nakatulog din naman kami kaagad, Sir Seth, dahil siguro sa pagod. Kinabukasan, nagkakape kami sa sala at nag-uusap sa nangyari. Lumapit si Lolo nang may bitbit na kape nun. Kinuwento niya sa amin ang nangyari nung lumabas siya at sinabihan kami na, "O ngayon, naranasan niyo na yung mga kwento-kwento ng unga-unga." Ang unga-unga po ay klase ng aswang na natibo sa Indonesia umano. Sa araw ay hindi mo makikita dahil mailap at parang normal na tao lang. May mga itsura. Purong Pilipino sila pero parang may ibang lahi nga. Hindi mo sila mapaghahalataan dahil sobrang normal nila at talagang walang bahid ng aswang na makikita sa kanila. Normal din gumagalaw katulad natin. Pero tuwing gabi ay humihiwalay umano ang ulo at bituka nito sa katawan at nakakalipad ito sa hangin. Ang sumpa daw sa kanila pag nakakaengkwentro ka nito ay humanap ka ng lugar na madaming puno na pwede ding masabitan o mga kawayan. Takot ang mga nilalang na ito na masabit dahil nahihirapan sila makawala gawa ng wala nga sila mga kamay at paa. Basta't ang paraan para hindi mabiktima, wag na wag kang tatayo o tatakbo. Straight lamang ang katawan para hindi madagit at mapuluputan ang leeg mo. Simula noon ay hindi na ako dumadayo o sumasama sa disco o anumang lakad kapag gabi. Dagdag pa kasi ni Lolo, ako daw yung ikatlong henerasyon na nagmana sa kanya na abatonon o sa Tagalog, lapitin na mga nilang at elemento. Dahil nagmana ako na bukas ang pangatlong mata ko at mataas ang inborn ko.
na dungan. Tawagin niyo na lamang po akong Darlene. Isa po akong Bisakol. Ipinanganak sa Bicol sa lugar ng aking ama at lumaki sa Visayas sa lugar naman ng aking ina. Produkto ako ng isang broken family. Meron akong 3 anak, 3 Marias. Isa akong single mom. Sa awa ng Diyos ay may fiancé akong naging katulong ko sa aming mag-ina. Paborito naming mag-ina ang programa niyo, yung Proyekto Helmo. Adik na talaga kami sa mga kwento na ininanarate niyo na mahusay. 10 taon ako nang mangyari ang karanasan ko na ito. Nasa grade 5 ng mga panahong yon. Nasa 1998 hanggang 1999. May mga bisita kaming mga misyonero galing Mindanao. Bukod tanging batang lalaki na ang pangalan, JJ. Gifted siya na bata. Meron siyang gift of vision na kung sa iba ay tinatawag na merong third eye. Kinausap ni Mama si JJ na kung pwede ay ipag-pray na magkaroon ako ng impartation ng gift niya sa akin. Agad namang nanalangin si JJ habang pareho kaming nakapikit at magkahawak kamay. Sabay kaming dalawa na may nakikitang pangitain nun. Hanggang sa ilang araw na rin na nakabalik na sila ng Mindanao pagkatapos ng misyon nila sa amin. Pagkatapos nito, nagkaroon na ako ng karanasan. Niyaya ako ng mga ate kong tawagin. Mga pamangkin sila ng pastor namin sa simbahan. Manguha daw kami ng shells pang ulam noon. Gabi yon, Biyernes Santo, kabilugan ng buwan. Habang nasa daan na kasya lamang ang isang tao, napakasukal ng lugar na ito. Sa palibot na may mga puno ng niyog na kung tawagin ang lugar na yon, Bakong. Bantog din sa baryo namin na may mga engkanto doon sa lugar na ito. Sa malayo pa lamang Sir Seth ay tanaw ko na ang isang lalaking nakakulay puti na damit at may telang puti din na nakatali sa ulo. Nakatayo ito malapit sa isang malaking bato na tinatawag naming Atabay. Doon kumukuha ang mga taga-baryo ng tubig na maiinom sa panahong yon. Malapit na rin kasi ito sa dagat. Habang nasa pangpang na kami, abala sa pamumulot ng shells ang dalawa kong kasama nun. Napansin kong wala na yung lalaking nakatayo. Maya-maya, may nagsasagwan sakay sa bangka na papalapit sa amin. Naroroon ito yung lalaking nakatayo kanila lang. Binabaliwala ko yun hanggang sa nakaikot na kami sa pangpang papunta sa Karatig Barangay. Pagdating doon ay napansin ko ulit yung lalaking nakabangka. Nagtaka na ako dahil maririnig mo ang pagaspas ng sagwan pero hindi mo makikita ng sagwan yung lalaking yon. At sunod lamang ito ng sunod sa amin. Hindi yun napansin ng mga kasamaan ko dahil nalilibang sila sa kakakuha ng shell. Nung kami ay malapit na sa Karatig Barangay, wala na kami sa pangpang. Pero malalaki pa rin yung mga bato na napakahirap daanan nun. Kailangan mong lumukso sa ibang bato para ka makausad. May maliit din na daan mula sa baryo namin papunta sa Karatig. Doon ay may nakita akong lalaking naglalakad na nakaputi ang pantaas. Kalbo. Bigla itong nagsalita na hindi namin maintindihan. Walang ano-ano ay bigla itong umupo sa malaking bato na nakaharap sa amin. Nang mailawan namin ang flashlight para kilalanin kung sino, laking gulat namin na pulang-pula ang mga mata niya. Nagbabaga. Sa takot namin ay nagtakbuhan kami pabalik. Nangakyat kami sa mga pangpang na ang hirap at ang tulis pa. At habang nasa kalagitnaan kami ng pangpang, siya namang habol ng napakalaking ibon na naguhuni nun. Na kung hindi ako nagkakamali, isa yung aswang. Hanggang sa makarating kami ng bahay, para akong nawalan ng malay nun.
Nakatulog ako na nakapangtaas na lang. Kinabukasan, pagkagising ko, naikwento ko ang lahat nun. Doon namin napagtanto na yung lalaking nakita namin nun sa bato, kamukhang kamukha ng baliw sa lugar namin. Napangalanan nating Rolly nun. Ang problema nga lang, Sir Seth, ay wala na ito doon sa lugar namin. Yung baliw na yon, matagal nang nilipat sa may Surigao City. Yun ang unang karanasan ko sa aswang, na kahit maiksi man, ay hindi ko makakalimutan. Pangalanan niyo na lamang po akong Balong, taga Mindanao, Sultan Kudarat. At ang ibabahagi kong kwento ay karanasan po ng aming pamilya. May kapatid akong babae na ang pangalan ni Michelle, 6 na taong gulang. 2 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. 12 taong gulang po ako ng mga panahon na ito. Si Michelle bibong bata, masayahin, malambing. Pero lahat ng yon, naglaho. Ilang araw bago mangyari yon, ay may nagpatayo ng bahay kubo sa likuran na may kalayuan sa amin. Puno yun ng mga tanim na saging. Isang matandang lalaki at mag-isa lamang po siya doon. Pinagtataka namin yun dahil bakit doon naisipang magtayo ng bahay gawa ng napakasukal doon eh. Pagkatapos noon ay may bali-balita na agad kaming natatanggap na may pinatay sa kabilang baryo na wakwak po ang tiyan at puno ng kalmot. Ang sabi ng iba ay baka kinalmot ng aso, pero napaka-imposible naman para mangwarak ng lamang tao ang ganong aso. Simula nang may nagpatayo ng bahay kubo sa likuran namin, napapadalas na ang mga hindi makataong pangyayari. Kaya nababahala kami noon. Isang gabi na akala namin na normal na gabi lamang, nagliligpit kaming magpamilya para matulog. Sila mama at papa ay pumasok na sa kwarto at kami ng kapatid kong babae sa sala matutulog. Presko matulog sa sala. Bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako dahil may malakas na hangin na pumapagaspas galing sa kortina. Sa bandang bintana po ito. Ang bintana na yon ay yari sa kawayan. Kaya nagtataka ako dahil hindi nararamdaman ng kapatid ko ang nangyayari noon. Maya-maya ay nilabasan ito ni Papa. Sinundan ko kagad si Papa. Paglabas namin ay nakita namin na may kumakapit sa bintana na parang butiki. Maitim at mabalbon. Ang mukha niya ay parang aso. Matulis ang tenga. May matatalas na ipin at papupulang mata. At may mahabang pakpak. At ang dila niya ay kasing nipis ng sinulid. Hindi ako nakagalaw nang nakita ko ang ganung uri ng aswang. Kung hindi ako sinigawan ni Papa na pumasok ay hindi na siguro ako matatauhan nun. Pumasok ako at tinila ko ang kapatid ko na mahimbing pa ring natutulog. Papasok sa kwarto nila Mama. Sumigaw si Papa kay Mama na pumasok ng kwarto at bantayan kami. Pumasok si Papa at kinuha niyang espada na nakatago sa cabinet nun. Yung espada daw po na yun galing pa po sa lolo ng Papa. Ipinamana kay Papa galing Iloilo. Kung titingnan ng espada ay napakakalawang na halos at hindi na makahiwa maski ng dahon. Pero dinala pa rin ito ni Papa. Lumabas ito. Sinigawan yung nilalang. Kilala kita. Huwag kang magtangkang galawin yung pamilya ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Pero nagpumilit ang nilalang na yon na ipasok ang dila niya sa bintana ng kwarto nila Mama. Nakuha ni Papa na putulin ang dila. Pagkaputol noon ay humiyaw ito na parang iniihaw na baboy. Umikot-ikot ito sa puno ng aratilis. Pagkatapos noon ay umupo doon at tiningnan ng masama si Papa.
Kitang-kita kong nagbabaga ang kanyang mga mata sa galit. Hindi nagpatinag si Papa at nakipaglaban din siya ng titigan. Kinaumagahan ay laking pagtataka namin na nawala ang bahay kubo sa likuran namin. Walang ebidensyang iniwan na akala mo walang tumira doon. Nagsususuka na ang kapatid ko noon. Hindi na kumakain ng maayos ang dating bibo. Naging malamuyana. Pinatingin namin sa doktor pero walang nakitang sakit sa kanya kaya naisipan nila Papa noon na ipatingin ito sa albularyo. Ang sabi ng albularyo ay may nabilhan kami ng malagkit na kakanin na paborito ng kapatid ko. Napakabibo at malusog daw po kasi itong kapatid ko. Ginawa daw ho itong palatandaan para mabalikan niya ang kapatid ko nung gabing yon. At hindi na daw po ito maaagapan dahil nadampian na daw po ng dila ng katawan ng kapatid ko. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring yon, sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang kapatid ko. Hindi niya na kinakayanan lahat ng kinakain niya, sinusuka. Napakalagkit na mga suka niya. At ang huli niyang pagsuka ay dugo na. Ang sabi pa ng albularyo sa amin na hindi lang isa ang may galit sa amin kundi dalawa daw. Ang kapatid ko ang sumalo sa hangin na ang tawag ay padaan sa hangin. Nangyari daw ito nung minsang yung kapatid ko ay lumabas ng bahay isang gabi para magbanyo. Ginawa daw yun ng kung sino ang unang lalabas ay siyang sasalo ng ritual na masamang albularyo. Sinabi pa po ng manggagamot na matagal na po pala kaming binabantayan dahil may laging nakadapo na maitim na uwak sa aratilis na yon. Nagmamatyag palagi sa kapatid ko. Pinayuhan kami na putulin na yon para hindi na maulit ang masakit na nangyari sa kapatid ko. At kung tatanungin niyo po kung nasaan ang naputol na dila ng aswang, tinago yun ng Papa ko sa garapon. Pinabasbasan sa albularyo at itinago niya ito na walang sinong makakakita o makakaalam, kundi siya lang.